Alamin naman natin ang update sa ating panahon ngayon nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina. Mula kay Pag-asa Weather Forecaster Daniel James Villamil. Magandang gabi po. Si Joshua Garcia po ito ng PTV Ulat-Bayan. Magandang gabi po sa ating mga listeners dito sa PTV. Kanina alas 4 ng hapon, huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Karina sa layong 550 kilometers north-northwest ng Itbaya at Batanes. Isa pa rin itong typhoon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may taglay na lalakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 180 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito west-southwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. Ngayong hapon, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. Kaya posible pa rin yung mga pagbukso ng hangin sa nabanggit na lugar. Samantala, itong southwest monsoon yung habagat na hinahatak ni Bagyong Karina ay nagdudulot rin ng mga pagbukso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Nagdudulot rin ng pag-ulan itong southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon ngayong araw, especially nga itong western section po na ating bansa. Makakaranas pa rin po tayo ng mga monsoon rains, yung mga tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan. Mas maliwanag sa panahon ng ating mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, may panibago tayong low pressure area na minomonitor sa loob ng ating PAR. Kanina alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa layong 985 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Maliit naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybay ng Batanes, Cagayan, Pabuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya sa mga areas na ito, sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ni Bagyong Karina. Sir James, yes, nabanggit niyo po na nakalabas na nga ng PAR itong si Bagyong Karina, pero sa monitoring niyo po, mababasa ba natin kung makakaranas pa rin ng pag-ulan ng bansa? Opo, itong Karina, wala na pong epekto sa atin, except nga sa area ng Batanes na kung saan makakaranas pa rin tayo ng mapabugso-bugsong hangin. Itong habagat po yung mas magiging concern pa rin natin sa mga sunod na araw, especially itong western section ng bansa dahil patuloy na hinahatak ito ni Bagyong Karina. Okay, so Sir James, bukod po sa Batanes, mayroon pa po bang ibang mga lugar na labis na naapektuhan itong si Bagyong Karina? Opo, so mostly northern Luzon areas yung mga lugar na kung saan nakaranas ng mga direktang pag-ulan ni Karina. So yung mga pag-ulan po natin naranasan sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon at Western Visayas ay dulot po ng habagat yung southwest monsoon na hinatak ni Bagyong Karina sa mga nakarang araw. At may datos po ba tayo kung malaki ba ang naging pinsala ng Bagyong Karina sa buong bansa? Opo, so yung habagat po na nagdulot po na nakapagtala nga po tayo ng mga malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon, especially nga po itong Western Luzon dahil ito yung area na pinaka-exposed sa pag-iral ng hanging habagat. So itong areas na ito may na-record nga po tayo mga pagbaha. Sa mga susunod na araw, posible pa rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan sa Western Luzon. Kaya posible saturated po yung mga lupa at kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan na kalat-kalat, posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sir James, minabanggit po kayo kanina na minomonitor yung LPA. Although sinabi nyo kanina na medyo maliit ang posibilidad na maging ganap itong bagyo, meron po ba tayong inaasahang bagyo sa susunod na buwan para sa Agosto? At kung meron man, ilan po? Opo, for the month of August, 2 sa 3 bagyo ang posibleng mamuo or pumasok ng ating PAR. At dito po binabantayan nating low pressure area, maliit pa naman po yung tsansa na maging isang tropical cyclone sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Forecaster, Daniel James Villamil.